Ang babaeng ito ay sobrang baliw sa pag-ibig sa kanyang kapatid na lalaki. Kung sino man ang maglakas loob na mangbuli sa kanyang nakababatang kapatid ay pababagsakin niya ito sa isang atake lamang. Kahit na napakalakas sa ibang mundo, ayaw niyang labanan ang Demon Lord at gusto lang niyang makasal sa kanyang kapatid. Kaya naman, upang pabilisin ang tibok ng puso ng kanyang kapatid, palagi niyang pilit na nakikipag-ugnayan sa kanyang kapatid sa ngalan ng pagtulong sa kanya na suriin ang kanyang katawan. Ngunit palaging may iba't ibang kagandahan sa paligid ng kanyang kapatid. Ang ilan sa kanila ay mature at sexy, habang ang ilan sa kanila ay cute at maganda. Upang makuha ang puso ng kanyang kapatid, kailangan niyang labanan ang mga kagandahang ito. Malalampasan kaya ng babae ang lahat at makuha ang pabor ng kanyang kapatid. Simulan natin ang nakakalokong kwento ngayon. Sa simula ng kwento, 3 orc brothers ang umaatake sa isang nayon sa ibang mundo. Nahaharap sa kanilang pag-atake, ang mga taga-nayon ay nagkalat sa lahat ng direksyon upang maiwasan ang pinsala. Hindi nagtagal, inagaw ng orc brothers ang kontrol sa nayon. Nang malapit na nilang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, lumitaw ang pangunahing tauhang lalaki, si Asahi. Sa pagkilala sa kanyang sarili bilang isang adventurer, inilabas niya ang kanyang espada at nagbigay ng hamon sa mga orc. Nang sukati ng maliit na figure sa harap nila, ang 3 orc brothers ay hindi napigilan na mapatawa, kumbinsido na hindi siya katugma para sa kanila. Gayunpaman, nananatiling tiwala si Asahi, na naghahatid ng babala na maliban kung susuko sila sa sandaling ito, walang alinlangan na pagsisisihan nila ito. Nang marinig ito, nagalit ang isa sa mga orc, na itinaas ang kanyang sandata at sumugod kay Asahi. Kaya lang, biglang yumanig ang lupa. Habang ang isang haligi ng bato ay tumataas mula sa lupa, ang orc ay ipinadala ng mataas sa hangin. Kaagad pagkatapos, ang pangunahing tauhang si Maya ay nagdebo. Sinipa niya ng malakas ang orc at pinasabog siya ng mahika, tinakot ang natitirang 2 orc brothers palayo. Si Maya ay nakatatandang kapatid na babae ni Asahi, at napunta sila sa mundong ito dahil sa isang aksidente. Hindi pa nagtagal, nabangga si Asahi ng isang kotse habang sinusubukan niyang iligtas ang isang batang babae. Akala niya ay natapos na ang kanyang buhay, ngunit pagkatapos ng isang kumikislap na puting liwanag, nakita niya ang wyvern sa kalangitan, at napagtanto niya na siya ay muling nagkatawang tao sa ibang mundo. Mahilig maglaro ng mga video game si Asahi at pamilyar siya sa mga bagay na isekai, kaya wala siyang anumang discomfort. Noon lang, hindi sinasadyang nakabangga niya ang isang lalaki, at nakaugalian niyang humingi ng tawad sa wikang Hapon. Taking gulat niya nang sumagot din ang lalaki sa kanya sa wikang Hapon, kaya napagtanto ni Asahi na wala siyang anumang language barriers sa mga tao dito. Sa pag-aakalang siya ay pinapabor ng Diyos, kinuha ni Asahi ang kanyang telepono para kunan ng litrato at i-post ito online. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman niyang walang mga signal ng network dito. Bagamat medyo nadismaya, mabilis siyang bumangon. Naniniwala siya na sa kanyang karanasan sa mga larong isekai, kaya niyang mamuhay ng masaya rito. Ang una niyang naisip ay ibenta ang kanyang telepono na walang silbi sa mundong ito kapalit ng pera. Ang sibilisasyon sa mundong ito ay lumilitaw na kapantay ng Earth's Middle Ages, na nagpapahiwatig na malamang na hindi pa nakatagpo ng mobile phone ang may-ari ng tindahan. Sa kabila ng hindi pamilyar na ito, kusang loob siyang nag-alok ng 500 gintong barya bilang kapalit ng kagamitan ni Asahi. Habang hawak ang pera, naakit si Asahi sa iba't ibang mga paninda na makukuha sa tindahan. Kasunod ng ilang maingat na pagsasaalang-alang, bumili siya ng isang light leather armor at isang espada. Ito ay minarkahan ang kanyang unang pakikipagtagpo sa isang tunay na espada, na nagudyok sa kanya na paulit-ulit na gamitin ito dahil sa kanyang pagkahumaling. Sumunod, pumasok si Asahi sa guild ng mga adventurer. Nang malaman ng reception lady na unang pagkakataong sumali si Asahi sa isang guild, nagulat siya at na-curious tungkol sa kanya. Sumandal siya sa counter, sinusubukang pagmasdan ng malapitan ng ekspresyon ng mukha ni Asahi, na naging dahilan para hindi comfortable si Asahi, at namula siya dahil sa hot niyang katawan, ngunit napagkamalan ito ng receptionist bilang reaksyon sa kanyang kaba, na nagpa siya na tulungan si Asahi na makilala ang Adventurers Guild. Kumuha siya ng application form mula sa kanyang bookshelf at ipinaliwanag kay Asahi ang proseso ng pagiging isang adventurer. Sa pagsasaalang-alang na ito ang unang pagkakataon ni Asahi na gumawa ng isang quest, iminungkahi niya na magpatuloy siya sa pangangaso ng mga halimaw na mababa ang antas. Kinuha ni Asahi ang payo ng reception lady. Ngunit sa sandaling umalis siya sa bayan, nakatagpo siya ng isang napakalakas na wyvern. Sa pagharap sa mga pag-atake ng bowl ang apoy, si Asahi ay maaari lamang tumakbo ng desperado. Nagtago siya sa likod ng isang bato, sinamantala ang pagkakataong suriin ang kanyang status. Gayunpaman, binigyan lamang siya ng skill ng pagbato sa unang level, kung saan hindi niya kayang talunin ang wyvern. Habang si Asahi ay malapit ng sugurin, walang magawa niyang tinawag ang pangalan ng kanyang kapatid na babae. Bilang isang resulta, isang magic array ang nagpadala sa kanyang kapatid na si Maya sa kanyang tabi.
Sa pagsisikap na protektahan si Asahi mula sa kapahamakan, nagpakawala si Maya ng isang mabigat na pag-agos ng enerhiya, na nagtagumpay sa Wyvern sa pamamagitan ng isang malakas na welga. Kasunod ng matinding labanan, mas lalong lumakas ang emosyon ni Maya, na nagtulak sa kanya na sumugod kay Asahi na may halong kaligayahan at pagtataka sa kanilang muling pagkikita sa ibang mundo. Kasunod nito, nag-usap ang magkapatid, na nagbahagi ng mga detalye ng kani-kanilang karanasan. Lumabas na si Asahi ay nakomo sa sarili niyang mundo at madalas siyang magsalita. Si Maya, na nalaman nito, ay nag-isip na ang kanyang kaluluwa ay maaaring tumawid sa ibang mundo. Ang pagmamahal niya sa kanyang kapatid ay palaging malalim, na ginagawang hindi niya kayang isipin ang buhay na wala siya. Bilang resulta, ginawa niya ang nakamamatay na desisyon na ipagsapalaran ang kanyang buhay, umaasa na mahanap ang kanyang kapatid sa ibang mundo. Sa kabutihang palad, ang kanyang intuition ay napatunayang tumpak, sa huli ay humantong sa kanyang nakakapanabot na muling pagkikita kay Asahi. Habang nagtatapos ang alaala, ibinalik tayo sa pakikipaglaban ni Maya sa mga orc. Hindi niya nakayanan na tawagin ng Three Orc Brothers si Asahi na mahinang bata, pinatay ang tumatakas na dalawa gamit ang kanyang magic power para ilabas ang kanyang galit. Sa sandaling iyon, napansin ni Maya ang isang pasa sa mukha ni Asahi. Bilang nakatatandang kapatid ni Asahi, hinding-hindi papayag si Maya na masaktan si Asahi sa anumang paraan. Kaya sinunggaban niya si Asahi, sinusubukang gamutin ang pasa sa pamamagitan ng pagdila sa kanya. Samantala, ang mga nakaligtas na taga-nayon, na napagkamalan na si Asahi ang tagapagligtas, ay lumabas upang pasalamatan siya. Labis silang naantig, pinarangalan siya bilang mighty hero. Ang gawa ni Asahi ay nakarating sa Adventurers Guild. Sinabi ng reception lady kay Asahi na dahil natalo niya ang tatlong Orc Brothers, ang kanyang ranggo ay tumaas mula sa pinakamababang Rabbit class hanggang sa 4th Ogre class. Ang ganitong napakalaking promosyon ay napakabihirang sa mga rookie adventurer, binigay ng reception lady ang Ogre class badge kay Asahi at ipinaalala sa kanya na hindi pinapayagan ang pamemaki ng mga ranggo. Kung susubukan ni Asahi na itaas ang ranggo sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang malakas na tao, siya ay hahatulan ng kamatayan. Pero nagtiwala ang reception lady kay Asahi, na naniniwalang hindi siya magsisinungaling sa kanya. Ang mga salitang ito ay labis na nagpakaba kay Asahi. Pagkatapos umalis sa guild, agad siyang lumapit kay Maya, na hinihiling sa kanya na itago ang kanyang lakas habang gawin siyang mas malakas. Gayon din, upang kumpirmahin ang lakas ni Maya, nag-aalok si Asahi na suriin ang kanyang mga estatistika. Sa maling pag-aakalang laki ng katawan ang tinutukoy niya, hinawakan ni Maya ang kamay niya at inilagay iyon sa katawan niya. Bilang tugon, agad na namula ang mga pisngi ni Asahi, at mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, nilinaw na nagtatanong siya tungkol sa mga estatistika ng kanyang kakayahan. Sa makatuwid, in-access ni Maya ang screen ng kanyang status, na iniwang natulala si Asahi. Ang paghahayag ay nagbubukas na ang lakas ni Maya ay napakabihira na ang kanyang mga estatistika ng kakayahan ay nalampasan ang mga limitasyon ng screen mismo. Sa ganoong kakilakilabot na kapangyarihan, ni ang mga tao o mga halimaw ay walang pagkakataon laban sa kanya. Habang pinag-iisipan ang malaking agwat ng lakas na ito, napaluhod si Asahi sa pagkagalit. Team niyang pinaalalahanan si Maya na panatilihing sikreto ang kanyang mga kakayahan, isang bagay na sila lang ang nakakaalam, sumang-ayon si Maya. Ngunit sa kaibahan sa paksa ng mga estatistika ng kakayahan, ipinahayag niya ang pag-usi sa tungkol sa mga estatistika ng katawan ni Asahi, partikular ang bilang ng mga nunal sa kanyang katawan. Akmang kikilos na siya, isang biglang ingay ang nakakagambala sa sandaling iyon. Sinusundan nila ang tunog hanggang sa pangunahing kalye, kung saan nakilala ng may-ari ng tindahan si Asahi, at sinabi sa kanila na nakikita ng mga tao sa bayan ang pinakamalakas na partido na pinangalanang Clan Bolmang, sa pag-asang matatalo ng partido ang Demon King. Ang mga salitang ito ay nagpapaalala kay Asahi sa mga larong isekai na dati niyang nilaro. Sa pangkalahatan, kapag natalo mo na ang Demon King, maaari kang bumalik sa sarili mong mundo. Nang malaman iyon, nagpasya si Maya na bugbugin ang Demon King ng mabilis. Hindi alam ng may-ari ng tindahan ang lakas ni Maya, na nagmumungkahi na magkaroon muna sila ng karanasan at tumaas ang kanilang mga ranggo ng adventurer. Dahil ang pinuno ng Bolmang, si Siegfried, ay isang Dragon-class adventurer. Sa pakikinig sa sinabi ng may-ari ng tindahan, hinahangaan ni Asahi ang lakas ni Siegfried, umaasang maging katulad niya balang araw. Sa sandaling iyon, isang adventurer, na inggit sa lakas ni Siegfried, ang naglabas ng kanyang galit sa pamamagitan ng pagwasak ng mga mesa at upuan sa loob ng isang food stall. Gayunpaman, walang nang ahas na makialam dahil sa kanyang katayuan bilang isang Ogre-class adventurer. Inaalala ang katayuan ng Ogre-class ni Asahi, iminumungkahi ng may-ari ng tindahan na harapin niya ang agresibong adventurer na ito. Nang marinig ito, ang anak na babae ng may-ari ng stall ay nakiusap kay Asahi na protektahan, isang damdaming idiniin ng mga nakapaligid na manunood na kinikilala siya at sumambulat sa mga masiglang suporta. Hindi napigilan, hindi ito pinapansin ng adventurer, minamaliit si Asahi bilang isang magaan lamang at hinahamon siyang makipaglaban.
Nang masaksihan ang kanyang minamahal na kapatid na napapailalim sa kahihiyan, nagalit si Maya. Desidido siyang huwag hayaang matugunan ng manunuya ang kanyang pagkamatay, ngunit sa halip, tiyaking mabubuhay ito upang sisihin ang kanyang mga aksyon sa kwarto sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nang marinig ang deklarasyon ni Maya, mabilis na namagitan si Asahi, hinimok siya na makipagtulungan sa kanya para lamang takutin ang adventurer na umatras. Tinitiyak niya sa kanya na handa siyang sumunod sa anumang hilingin nito upang magawa ito. Sa pagpayag ni Maya, naglabas ng hamon si Asahi sa adventurer. Casual na kumilos si Asahi sa hangin, na naging sanhi ng pagkahati ng lupa sa dalawa. Ang adventurer ay agad na nahahawakan ng takot sa harap ng napakalaking lakas na ito, na nagudyok sa isang mabilis na pag-atras. Kumbinsido ang mga nanunood na ito ang tunay na kapangyarihan ni Asahi, at binibigyan nila siya ng matinding paggalang. Kasunod nito, hiniling ni Maya ang kanyang ipinangakong gantimpala mula kay Asahi. Mapaglaro siyang tumalon kay Asahi at sinikap na halikan siya. Sa gitna ng gulat na pag-iyak ni Asahi, naabot ni Maya ang kanyang layunin. Isang araw, nilalamig si Maya dahil sa sobrang liit ng suot niya. Ibinalot ni Asahi sa kanya ang kanyang Amerikana. Sobrang touched si Maya, pero gusto niyang painitin siya ni Asahi sa init ng katawan nito. Sa kabila ng pagtutol ni Asahi, niyakap niya ito ng mahigpit. Masaya si Maya araw-araw, at masaya siya na mabubuhay siya sa ibang mundo kasama si Asahi. Habang si Asahi ay nasa labas, pumasok siya sa kanyang silid, tumalon sa kanyang kama upang madama ang natitirang init ni Asahi. Kasabay nito, pumunta si Asahi sa Adventurers Guild, na hinihimok ng pagnanais na hawakan ang ilang simpleng mga misyon ng nakapag-iisa sa halip na patuloy na umasa kay Maya. Ang katulong sa reception counter ay nagtatalaga sa kanya ng gawain ng pag-iipon ng mga rainbow mushroom mula sa kagubatan. Ang isang babala na karatula na nakapost sa pasukan ng kagubatan ay nagpapaalerto sa mga adventurer sa potensyal na presensya ng mga oso. Sa kabila nito, sinubukan ni Asahi na tiyakin sa kanyang sarili na ang mga pagtatagpo sa oso ay sigurado na madalang, ngunit nakaharap lamang ito ng isang napakalaking oso sa ilang sandali. Kinikilala ang kawalang kabuluhan ng paghamon dito, mabilis siyang umatras, dali-daling hinagisan ito ng mga kabute. Nang si Asahi ay malapit ng atakihin ng oso, isang misteryosong babae ang nagligtas sa kanya. Dahil sa matinding pagkabigla, aksidenteng nahulog si Asahi at nabaon ang kanyang ulo sa dibdib ng dalaga. Ang pamilyar na haplos na ito ay nagdudulot sa kanya ng maling pag-iisip na si Maya ang nagligtas sa kanya. Magiliw niyang tawag sa kanyang ate, ngunit nalaman lamang na hindi ito si Maya. Ang kanyang pangalan ay Kiru Maria, at nagkataong dumaan siya sa kagubatan na ito. Siya ay tinawag na kapatid sa unang pagkakataon, kahit papaano ay nakaramdam ng kaunting pagkaantig. Sa oras na ito, bumalik ang malaking oso kasama ang mga kasama nito upang kabkuban sila. Itinapon ni Kiru Maria si Asahi at lumaban sa 13 oso ng mag-isa. Pinatumba niya ang lahat ng oso sa isang atake lamang at hinawakan si Asahi bago ito bumagsak. Sa kasamaang palad, ang mga aksyon ni Kiru Maria ay nakagalit kay Kaiser Bear, ang hari ng mga oso. Upang ipaghiganti ang kanyang mga tagasunod, naglunsad si Kaiser Bear ng fireball attack laban sa kanila. Madali at kalmado, si Kiru Maria, na nagtataglay ng nakakatakot na kapangyarihan, ay nagmamanipula sa maalamat na apoy ng impyerno upang sunugin ang Kaiser Bear hanggang sa abo. Natagpuan ni Asahi ang kanyang sarili na nalulula sa kanyang mabigat na kapangyarihan, na humantong sa kanya upang aliwin ang ideya na maaaring siya ay isang demonyo. Pagkatapos ay isiniwalat ni Kiru Maria ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang kilalang miyembro ng Demon King's Army, na sumasakop sa isang posisyon bilang isa sa 6 na Demon Generals. Aktibo siyang naghahanap ng isang adventurer na nagngangalang Asahi, na nakarinig ng mga kwento ng kanyang mga nagawa at napag-isipang posibleng siya ang nalalapit na bayani. Tingid sa kaalaman ni Kiru Maria, nasa harapan na pala niya ang hinahanap niya. Sa paghahayag na ito, si Asahi ay nakaranas ng matinding takot, at ang kanyang instinct ay nagudyok sa kanya na palihim na umatras. Gayunpaman, ang kanyang Orc class badge, na nakalagay ang kanyang pangalan, ay hindi sinasadyang nawala mula sa kanyang pagkakahawak, na nakakuha ng atensyon ni Kiru Maria. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na minamaliit niya ang lakas ni Asahi, at inihanda niya ang sarili na harapin siya. Dahil alam niyang wala siyang laban kay Kiru Maria, desperado lang na tumakbo si Asahi. Sa kabutihang palad, naramdaman ni Maya na nasa panganib si Asahi. Nang malapit na siyang mahuli ni Kiru Maria, sumugod si Maya sa kanyang tabi. Hindi nasiyahan si Kiru Maria sa biglang pagsulpot ni Maya at agad siyang inatake, habang si Maya naman ay mabilis na gumanti at lumalaban. Sa kanilang pagtataka, wala ni isa sa kanila ang nagpatalo sa isang atake. Nakita ni Kiru Maria ang lakas ni Maya, at naisip niyang si Maya ang lihim na tumutulong kay Asahi. Siya ay nasa sabik na siya ay nakahanap ng isang maihahambing na kalaban, at nagpa siya na simulan ng isang mas matinding laban. Si Kiru Maria ay gumagamit ng kapangyarihan ng Fearful Flare at itinapon ito kay Maya. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, walang kahirap-hirap na sinasalungat ni Maya ang pag-atake gamit ang kanyang mahika ng hangin.
Habang naghahanda si Maya na ihatid ang huling atake kay Kirumaria, namagitan si Asahi. Dahil sa 2 beses nang tumulong si Kirumaria sa kanya, hindi niya iniisip na masama ito at hinihimok si Maya na hayaan ang kanyang buhay. Nang matuklasan ang kwento ni Kirumaria sa pagprotekta sa kanyang kapatid, tinalikuran ni Maya ang kanyang layunin na tapusin siya. Nagulat si Kirumaria sa mga pagtatangka ni Asahi na protektahan siya, na nagtaguyod ng pakiramdam ng pagmamahal sa kanya. Pagkatapos ng labanan, naghanda si Maya ng isang napakagandang hapunan gamit ang mga mushroom na nakolekta ni Asahi. Sa panahon ng hapunan, binanggit ni Asahi si Kirumaria. Sa tingin niya ay makapangyarihan ang mga galaw nito, at ang mga pangalan ay cool. Si Maya ay nag-aatubili na matalo kay Kirumaria sa anumang paraan. Gayunpaman, hindi siya magaling sa pagpapangalan, at kalaunan ay pinangalanan ang kanyang wind magic na Big Sis Hurricane. Sa sumusunod na kwento, nagsisikap si Asahi na maabot ang level 10 sa pamamagitan ng pagtapos ng mga pagtuturo. Nagulat si Maya na dahan-daang tumaas ang level ni Asahi. Pagkatapos ng talakayan, natuklasan nila na ang mga halimaw lamang na personal na tinatalo ni Asahi ang maaaring magpapataas ng kanyang mga puntos sa karanasan. Upang mapataas ni Asahi ang kanyang antas sa lalong madaling panahon, iminungkahi ni Maya na kontrolin niya ang mga halimaw at pagkatapos ay hayaang talunin sila ni Asahi, na tinanggihan ni Asahi noon. Kahit na ito ay upang itaas ang kanyang antas, hindi niya nais na ibuli ang isang halimaw na walang kakayahang lumaban. Ayon sa kanya, ang pagkakaroon ng kasiyahan mula sa laro ay nakasalalay sa unti-unting pag-level up. Sa kabaligtaran, nakikita ni Maya ang maliit na halaga sa proseso ng pag-level na ito, dahil madali niyang maipapadala ang sinumang kalaban sa isang strike. Ang mga salita ni Maya ay naghatid ng matinding suntok kay Asahi. Sa kabila ng kanyang kahinaan, nananatili siyang nakatuon sa hindi artificial na pagpapahusay ng kanyang antas sa pamamagitan ng pandaraya. Habang patuloy na sinusubaybayan ni Asahi ang kanyang mga estatistika, nalaman ni Maya ang kanyang sarili na lalong hindi interesado. Habang naghahanda siyang itulak si Asahi pababa, gumamit siya ng kasanayang idinisenyo para makatakas sa mga laban. Sa hindi inaasahan, ang kanyang mga aksyon ay nag-aapoy sa competitive spirit ni Maya. Habang lumalaban ang biktima, mas nasasabik si Maya. Balak ni Asahi na magpumilit sa paggamit ng kanyang kakayahan sa pagtakas, ngunit nauubos na ang kanyang mana, na nagiging dahilan upang hindi na siya gumamit ng anumang karagdagang kakayahan. Pagkatapos nito, dumating si Asahi sa Adventurers Guild. Ayaw niyang umasa sa kanyang kapatid sa lahat ng oras at gusto niyang subukang makipagtambol sa ibang tao. Ang pagsali sa isang squad ay isa rin sa mga kagalakan sa ibang mundo. Ang mga miyembro ng koponan ay maaaring makipagtulungan sa isa't isa sa mga laban at makipagsapalaran sa iba't ibang lugar. Kung papalarin siya, baka magkaroon pa siya ng romantic love story sa mga babaeng miyembro ng team. Napansin ng reception lady na gustong maghanap ni Asahi ng mga kasamahan sa koponan at dinala siya sa bulletin board kung saan ipinapakita ang impormasyon ng koponan. Iminumungkahi niya na bumuo si Asahi ng isang mahusay na balanseng koponan, tulad ng Clan Ballmonk. Si Siegfried at ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay may malinaw na dibisyon, at sila ay mahusay na nakikibagay sa isa't isa, na siyang perpektong komposisyon ng koponan. Hinahangaan ni Asahi si Siegfried at interesado siya sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Lihim na sinabi sa kanya ng reception lady na ang Clan Ballmonk ay natalo ng isang misteryosong nilalang at tumakas pabalik sa Royal Capital. Nagulat si Asahi, at napagtanto niya ang mga posibleng panganib ng pagbuo ng mga alyansa. Ngayon, nag-aalinlangan na siya sa paghihiwalay nila ni Maya. Habang naglalakad sa kalye, nakita niya ang isang grupo ng mga manggugulo na nanliligalig sa isang lasing na lalaki. Mabilis na kumilos si Asahi, kumuha ng bato at ibinato ito sa mga nanggugulo, na nagbabalak na ibaling ang kanilang atensyon at bigyan ng pagkakataon ang lasing na makatakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lasing na ito ay nagtataglay ng napakalakas na lakas, na madaling nagtagumpay sa mga nanggugulo. Nakipag-ugnayan sa lasing na lalaki pagkatapos, mas nagulat si Asahi nang matuklasan niya na ang lalaki ay si Siegfried. Matapos matalo sa misteryosong nilalang, si Siegfried ay labis na nabalisa. Tuluyan na siyang nawala ng kumpiyansa at nagsimulang magsisi sa pagiging adventurer, araw-araw na umiinom para maibsan ang kanyang emosyon. Kino-comfort ni Asahi si Siegfried na sinasabi na bagaman siya ay natalo sa labanan, nagkaroon siya ng pakikipagkaibigan sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Iniisip ni Siegfried na si Asahi ay walang muwang, na nagpapaalala sa kanya na huwag mag-ilusyon tungkol sa kanyang mga kasama. Kakaiba lahat ang tatlong kasamahan niya. Ang isa ay gumon sa mga host club, ang isa ay napakamayabang, at ang isa ay naghihirap mula sa social phobia at hindi umiimik. Dahil nabigo ang misyon na labanan ang Demon King, ang Clan Ballmonk ay nabuwag. Si Asahi ay may positibong saloobin. Sa palagay niya, dapat ay naprotektahan nila ang isa't isa sa kanilang mga pakikipagsapalaran, na maaaring ituring na isang napakagandang alaala. Nang marinig ito, kumbinsido si Siegfried, at nagpasya siyang pasayahin ang sarili.
Pagkatapos nito, bumalik si Asahi sa Adventurers Guild at nagpa siya na pumili ng isang koponan na nagre-recruit ng mga miyembro. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinamantala ng reception lady na bigyan siya ng gawain para labanan ang isang grupo ng mga wyvern na umaatake sa bayan. Dahil ito ay isang emergency, ipinadala niya si Asahi sa labas ng lungsod. Nang sasalakayin na ng wyvern si Asahi, pinuprotektahan siya ni Kirumaria. Ang dahilan kung bakit niya hinanap si Asahi ay dahil gusto niyang ibalik ang kanyang badge at talunin si Maya. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga wyvern ang naglunsad ng pag-atake sa kanila. Nang malaman ito, nagpakita si Maya at tinulungan si Asahi sa matagumpay na pagtupad sa kanyang misyon. Sa hangarin na magtagumpay laban kay Maya, si Kirumaria ay gumawa ng mga matinding hakbang. Kinuha niya si Asahi at ginamit ang kanyang paghuli bilang leverage, na hinihimok si Maya na harapin siya sa labanan. Mabangis na nagpoprotekta kay Asahi, tumanggi si Maya na saktan siya ng sinuman, na humahantong sa isang matinding at mainit na sagupaan sa pagitan ng dalawa. Sa panahong ito, nakuha ng isang wyvern si Asahi. Upang maprotektahan si Asahi, pansamantalang nakipagkasundo ang dalawang babae. Ang isa ay responsable para sa pakikipaglaban sa dragon, at ang isa ay responsable para sa pagsalo kay Asahi sa hangin. Matapos malutas ang problema, muling hinawakan ni Kirumaria si Asahi bilang hostage. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatakas si Asahi gamit ang kanyang skill. Sa palagay ni Kirumaria ay lubhang kawili-wili ang magkapatid at nagpa siya na palayain sila pansamantala. Sa pamamagitan ng misyon na ito upang labanan ang mga wyvern, naiintindihan ni Asahi ang kahalagahan ni Maya sa kanya. Ang pagkakaroon ng isang kapatid na babae ay sapat na para sa kanya, at hindi niya kailangang makipagtulungan sa iba. Kasunod nito, pinagkatiwalaan si Asahi ng isang kakaibang assignment. Ang kondisyon para sa pagkakaroon ng bahay ay kailangan alisan ito ng isang masamang espiritu. Dahil sa likas na mahiyain na disposisyon ni Asahi, nakilala niya ang kanyang kawalan ng kakayahan na harapin ang masamang espiritu at ipinagtapat kay Maya ang kanyang kalagayan. Taliwas sa kanyang kapatid, nananatiling kalmado si Maya. Nakasuot ng unipormeng panglaban, ginabayan niya si Asahi sa haunted house. Ang pagsaksi sa nakikitang takot na ekspresyon ni Asahi ay nagpapalitaw ng alaala para kay Maya. Bumalik sa kanilang pinagsamang nakaraan, si Asahi ay nakikibahagi sa mga nakakatakot na laro sa hating gabi. Siya ay madalas na natatakot sa mga multo sa laro at hindi naglakas loob na bisitahin ang banyo ng mag-isa. Sa mga sandaling iyon, magiliw siyang inaanyayahan ni Maya at sasamahan siya. Sa pagmumuni-muni dito, itinuring ito ni Asahi bilang isang kahihiyan. Siya ay tame team na iginiit ang kanyang kapanahunan, na sinasabing nalampasan niya ang anumang takot sa mga supernatural na phenomena. Tiyak, hindi nagtagal ay binayaran ni Asahi ang kanyang mga kasinungalingan. Nang biglang tumunog ang kulog at kidlat, sa sobrang takot niya ay napayuko siya sa lupa habang nakapulupot ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo. Alam na alam ni Maya ang mga kahinaan ni Asahi. Sila ang pinakamalapit sa isa't isa sa mundong ito, at umaasa siyang hindi ito magpapanggap na malakas sa harap niya. Ang kanyang mga salita ay nagpababa kay Asahi ng disguise. Hinawakan niya ang scarf ni Maya at sumunod sa likod niya. Sa ngayon, siya ay nasa matinding tensyon, at kahit isang ligaw na pusa sa gilid ng kalsada ay maaaring makatakot sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras ng paggalugad, nakarating sila sa haunted house. Habang sinusubukang buksan ni Asahi ang pinto, inatake siya ng masasamang espiritu. Binabalaan sila ng masamang espiritu na mauubos nito ang lakas ng lahat ng nanghihimasok, kaya mas mabuting umalis na sila sa lalong madaling panahon. Pero hindi natatakot si Maya dyan. Hindi pinapansin ang mga paalala sa kaligtasan ni Asahi, diretso niyang binuksan ang pinto ng bahay. Napagtanto ni Asahi na ang lakas ni Maya ay mas nakakatakot kaysa sa masamang espiritu at sinundan siya nito sa loob. Ang bahay ay fully furnished at maaari silang lumipat kaagad pagkatapos ng simpleng paglilinis. Kakaiba, wala silang makitang masasamang espiritu. Maya-maya lang, biglang natamaan ng upuan si Asahi, na naging sanhi ng pagkakasugat niya. Pinainom agad siya ni Maya ng potion. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang iba pang mga bagay sa silid ay sumusunod na lumipad patungo kay Asahi, habang pinainom siya ni Maya ng iba't ibang uri ng potion upang gamutin ang kanyang mga pinsala. Nag-aatubili na makitang naghihirap muli si Asahi, nakiusap si Maya sa masamang espiritu na itigil ang palihim na paglapit nito at sa halip ay harapin siya. Sa pagpupumilit ni Maya, tuluyang lumitaw ang masamang espiritu. Napaharap sa matinding takot, agad na humingi ng kanlungan si Asahi sa yakap ni Maya. Mainit siyang niyakap ni Maya, pinahahalagahan ang lapit. Ang malambot na sandali na ito ay hindi angkop sa masamang espiritu, na sinasamantala ang pagkakataong maglunsad ng isang pag-atake. Sa sorpresa nito, walang kahirap-hirap na pinipigilan ni Maya ang pag-atake, at napagtanto ng masamang espiritu na ang kanyang kapangyarihan ay katunggali maging ng 6 na general ng makapangyarihang Demon King. Dahil dito, ang masamang espiritu ay nagnanais na sakupin ang kanyang katawan. Ito ay isang sitwasyon na hindi inaasahan ni Asahi.
Ang kapangyarihan ni Maya ay maaari pang sirain ang buong mundo, ngunit ngayon ay sinapian na ito ng kasamaan. Dahil sa takot, sinisigaw na lamang ni Asahi ang pangalan ni Maya ng desperadong pagtatangka na maibalik siya sa kanyang katinoan. Sa sandaling iyon, pumasok si Kirumaria sa haunted house upang hanapin si Asahi, na pagkatapos ay nagmamadaling lumapit sa kanya para humingi ng tulong. Nang malaman ang sitwasyon ni Maya, nagpasya si Kirumaria na palayasin ang masamang espiritu sa pamamagitan ng puwersa, na maaari ring sirain ang bahay. Upang maiwasan ito, sinunggaban siya ni Asahi para pigilan siya. Ang ganitong malapit na pisikal na pakikipag-ugnayan ay lubos na nagseselos kay Maya. Para hindi mabigo si Asahi, nagpasya silang makipagkumpetensya sa pamamagitan ng arm wrestling. Sa huli, si Kirumaria ay nahimatay sa lugar dahil sa hindi sapat na lakas. Kaya nawala ng suporta si Asahi at kinailangan niyang harapin ang masamang espiritu ng mag-isa. Dahil sa takot na mawala si Maya, nanumpa si Asahi na hinding-hindi hahayaang kunin ng masamang espiritu ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Tingid sa kanyang kaalaman, si Maya ay hindi kinuha ng masamang espiritu. Nang malapit na siyang mawala ng kontrol sa kanyang katawan, ang pagtawag ni Asahi ay nagpabalik sa kanya sa kamalayan. Pagkatapos noon, nagkunwari siyang kontrolado para lang asarin si Asahi. Hindi niya inaasahan na maririnig ang totoong iniisip ni Asahi, at sobrang naantig ang pakiramdam niya. Habang nakumpleto ang misyon, matagumpay nilang pagmamay-ari na ang unang bahay sa ibang mundo. Sa pagkakaroon ng secure na pagmamay-ari ng bahay, formal na itinatag ni Asahi ang kanyang sarili sa loob ng bayan. Ang receptionist, sa isang oversight, ay ipinapalagay na siya ay isang mabigat na adventurer at ipinagkatiwala sa kanya ang isang bagong assignment. Ang isang kamakailang pagtuklas ay naglabas ng isang dungeon na matatagpuan sa kalaliman ng kagubatan, bagamat ang antas ng panganib nito ay nananatiling hindi na-verify. Sa pagsamantala sa pagkakataong ito, hinikayat ng receptionist si Asahi na makipagsapalaran at galugarin ito, na tinawag siya bilang isang bayani na nakalaan upang lupigin ang gawain ng madali. Nabalot ng papuri, nasumpungan ni Asahi ang kanyang sarili na nanginginig, at nangako siyang tuparin ang kahilingan. Sa pagpili na huwag ibunyag ang kanyang plano kay Maya, nagpasya siyang tapusin ang gawain ng mag-isa. Gayunpaman, ang labis na pag-aalala ni Maya sa kanyang sitwasyon ay nagtulak sa kanya upang maingat na ihatid siya sa pasukan ng dungeon. Sa hiling ni Maya, sabay silang pumasok sa dungeon. Dahil sanay si Asahi sa iba't ibang laro, alam niya ang mga dungeon, ngunit mababa pa rin ang halaga ng puwersa niya. Hindi kayang lupigin ang dungeon na may teoretikal na kaalaman lamang, kailangan niyang makipagtulungan kay Maya. Habang nakatagpo ang undead, sinunggaban ni Asahi si Maya sa lupa upang pigilan siya sa paggamit ng mahika. Ipinaliwanag niya na ang kanyang magic ay masyadong mapanira at madaling maging sanhi ng pagbagsak ng dungeon. Dahil sa ayaw na protektahan ni Maya sa lahat ng oras, sinamantala ni Asahi ang pagkakataon na salakayin ng undead. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay hindi nagdudulot ng pinsala sa undead. Nang makita ito, pumagitna si Maya para tulungan siya. Kahit na hindi siya gumamit ng mahika, maaari pa rin niyang talunin silang lahat gamit ang mga kamay. Sa kalaunan, nagtagumpay sila upang masakop ang dungeon at nakahanap ng 3 anak ng oso sa pinakamalalim na bahagi. Si Asahi ay may napakabait na personalidad. Sa pag-aalala na maaaring masakta ng ibang adventurer ang mga oso na ito, nagpasya siyang payuhan ng Adventurers Guild na huwag nang buksan pa ang dungeon, na binanggit ang hindi matatag na sitwasyon ng dungeon. Ang pagbabantay ni Asahi ay nananatiling hindi natitinag sa kabuuan ng kanyang pakikipagsapalaran sa dungeon, na nagpapahintulot lamang sa kanya na makapagpahinga sa sandaling umalis siya. Sa kabaligtaran, natatamasa ni Maya ang kasiyahan mula sa ekspedisyon, sa paniniwalang ang mga taong magkasamang nahaharap sa panganib ay kadalasang nagkakaroon ng pagmamahal sa isa't isa at nagtataglay ng pag-asa na maging mag-couple kasama si Asahi. Gayunpaman, nang imungkahi ni Maya na lumapit, tumanggi si Asahi. Kasalukuyang nakakaramdam ng gutom, sabik na siyang makauwi. Nang malaman ni Maya ang kanyang gutom, nagmamadaling umuwi si Maya para maghanda ng pagkain. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa kawalan ni Maya, napadpad si Asahi sa isang grupo ng mga halimaw. Sa sobrang takot, pilit niyang tinahak ang daan pabalik sa bayan. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong ni Asahi ang isang napakagandang babae. Masasabi niyang hindi ito isang ordinaryong tao at sa gayon ay napakaingat sa kanya. Pero hindi niya inasahan na ang babaeng ito ay nakabalat kayo talaga ni Kirumaria. Bilang isang demonyo, tiyak na aatakihin si Kirumaria kung ihahayag niya ang kanyang pagkakakilanlan sa harap ng mga tao, ngunit gustong-gusto niyang makita kung paano nabubuhay ang mga tao, kaya hiniling niya kay Asahi na ipakita siya sa paligid ng bayan. Dinala siya ni Asahi sa isang mataas na gusali kung saan matatanaw ang bayan, kung saan sinamantala ni Kirumaria ang pagkakataong tanungin si Asahi kung gusto niyang maging demonyo. Mahal niya si Asahi, kahit wala si Maya, kaya niya itong protektahan. Ngunit tinanggihan siya ni Asahi, dahil hindi niya iiwan si Maya. Bago magdilim, magkasamang dumating sina Asahi at Kirumaria sa Adventurers Guild. Iniulat niya kung gaano kadelikado ang dungeon at binabayaran ng malaki.
Mukhang gusto rin ng reception lady si Asahi, dahil nang nakita niya itong kasama si Kiru Maria, sobrang sama ng loob niya. Palibhas ay walang pakialam sa kanyang naramdaman, dinala ni Kiru Maria si Asahi sa isang malapit na restaurant para kumain. Wala siyang common sense at hindi niya alam na kailangan niyang magbayad para sa pagkain. Maaari lamang gastusin ni Asahi ang lahat ng kanyang pera upang matulungan siya sa kahihiyan. Pagkatapos ng hapunan, nakasalubong nila si Siegfried sa kalye. Hindi pa niya naaalis ang anino ng pagkatalo sa Demon King, at habang kinakamayan si Kiru Maria, nararamdaman niya ang tunay na pagkatao nito. Sa sobrang takot, siya ay nagpaalam sa kanila, na binanggit ang kanyang hindi magandang pakiramdam. Pagdating nila sa tirahan ni Asahi, pinanatili ni Kiru Maria ang kanyang anyo bilang tao. Sa isang pagtatangka na hindi mapalagay si Maya, nagsinungaling siya na siya ang kasintahan ni Asahi. Gayunpaman, naunawaan ni Maya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa simula pa lamang, at tinalo niya ito ng husto. Sa takdang panahon, bumalik si Kiru Maria sa kanyang anyo ng demonyo, na nakipag-away kay Maya. Natagpuan ni Asahi ang kanyang sarili na nahuli sa pagitan ng dalawa, nagsusumikap na gumitna sa kanilang alitan. Sa kabutihang palad, nagagawa niyang i-defuse ang sitwasyon sa kalaunan. Sa pagmamasid sa masaganang hapunan na inihanda ni Maya, ginamit ni Kiru Maria ang kanyang mahika upang pukawin ang gana ni Asahi, na tinitiyak na hindi niya pababayaan si Maya. Sa presensya ni Kiru Maria, ang hapagkainan ay napuno ng masiglang enerhiya. Patuloy ang pakikipagsapalaran ng magkapatid sa ibang mundo. Sa araw na ito, nakatanggap si Asahi ng isang misyon upang labanan ang kulay abong lobo. Pagkatapos ng isang panahon ng pagsasanay, mayroon siyang kakayahan na labanan ang mga ordinaryong halimaw. Sa hindi inaasahan, pagkatapos niyang talunin ang kulay abong lobo, ang magulang nito, isang higanteng lobo ang lumitaw at umatake sa kanya. Mabuti na lang at palihim na pinagmamasdan ni Maya si Asahi kaya agad siyang tumulong sa pagpapabagsak sa higanteng lobo. Pagkatapos ay natuklasan niya ang pasa sa braso ni Asahi, nagmumungkahi na dilaan ito. Sa gulat nito, agad na tumakas si Asahi. Bumalik siya sa bayan, at nakasalubong niya ang isang napaka-cute na babae, si Sophie. Siya ay isang healer na kabilang sa isang partido na tinatawag na Pitch Black Brigade. Nang makita niya ang mga gasgas sa katawan ni Asahi, agad siyang nagsalamangka upang gamutin ang mga sugat nito. Sa oras na maabutan ni Maya si Asahi, gumaling na siya. Kasunod nito, nagtungo si Asahi sa Adventurers Guild para ihatid ang resulta ng kanyang misyon. Sa hindi inaasahan, si Tanya, ang receptionist, ay nagbigay sa kanya ng isang agarang assignment. Isang napakalakas na halimaw ang nagpakita sa loob ng dungeon, na nagudyok sa Pitch Black Brigade na harapin ito. Gayunpaman, wala sa kanila ang bumalik. Nakiusap si Tanya kay Asahi na tumulong sa kanilang pagliligtas. Nag-aalala tungkol kay Sophie, na bahagi rin ng grupo, si Asahi ay nagmadali sa dungeon kasama si Maya. Pagdating sa kalaliman ng dungeon, si Asahi ang unang nakatagpo ni Sophie, na agad na nahimatay. Sa kanyang disoriented state, napagkamalan niyang si Asahi ang legendary hero na tumalo sa halimaw. Dahil sa maling akala na ito, nag-aalok si Sophie na maging kakampi niya. Sinabi ni Sophie kay Asahi na ang kanyang ina ay isang clergy woman. Noong maliit pa siya, sinabi sa kanya ng kanyang ina na balang araw ay tutulungan niya ang dakilang bayani at tutulungan siyang iligtas ang mundo. Pangarap niya iyon, kaya gusto niyang sumali sa party ni Asahi. Masaya si Maya na may mga humahanga kay Asahi, at malugod niyang tinatanggap ang pagsali ni Sophie. Sa sandaling iyon, nagsimulang magtalo ang mga miyembro ng Pitch Black Brigade at Sophie. Naniniwala sila na si Sophie ang umakit sa halimaw sa dungeon dahil sa gulat na kilos nito. Galit na galit sa kanila, tinutuya ni Sophie ang kanilang kawalan ng kakayahan at opisyal na ibinalita na aalis siya sa party para sundan si Asahi. Galit na galit ang Pitch Black Brigade kaya nagpasimula sila ng tunggalian kay Asahi. Naniniwala si Sophie sa lakas ni Asahi at pinilit siyang labanan sila. Noon napagtanto ni Asahi na si Sophie ay talagang manggugulo. Upang hindi ilantad ang tunay na lakas ni Asahi, naglabas si Maya ng isang bote ng paminta, na naging sanhi ng pagbahing ng iba. Sinamantala niya ang pagkakataong talunin ang mga miyembro ng Pitch Black Brigade. Kaagad pagkatapos ng labanan, hinawakan ni Asahi si Maya para umalis. Siya ay nag-aalala na si Sophie ay magdadala sa kanya ng mas maraming problema, at ayaw niyang makipag-alyansa sa kanya. Gayunpaman, ang pagkahilig ni Sophie kay Asahi ay napakatindi kaya diretso siyang pumunta sa Adventurers Guild para hanapin siya, na nagmumungkahi na magkasama silang magmisyon. Sa pagkakataong ito, ang misyon ni Asahi ay ang mangalap ng honey, isang gawaing ipinapalagay na madali. Gayunpaman, si Sophie, sa pagtatangkang pahusayin ng kanyang kahusayan, ay hinihikayat ang lahat ng mga agresibong bubuyog sa kanila. Walang laban sa mga killer bee, tumakas sina Asahi at Sophie, ngunit kalaunan ay natitisid at nahulog si Sophie. Sa pagkilala na ang pag-iwas sa panganib ay hindi ang pinakamainam na paraan ng pagkilos, tinawag ni Asahi ang kanyang lakas ng loob na harapin ang Queen Bee.
Gayunpaman, bago siya kumilos, isang malaking bato ang tumama sa kaaway, at si Asahi ay nakaligtas sa krisis. Napagkamalan ni Sophie ang intervention para sa mahiwagang lakas ni Asahi, at ang kanyang paghanga sa kanya ay lalong lumalim. Hinihikayat niya itong magpahinga habang nag-aalok na kumpletuhin ang gawain ng paghahatid ng honey sa guild. Pagkaalis ni Sophie, pinuntahan ni Asahi sina Maya at Kiru Maria. Ito ay lumalabas na ang malaking bato ay nilikha sa panahon ng kanilang tunggalian, na hindi inaasahang nagligtas kay Asahi. Kinaumagahan, pumunta si Asahi sa guild para tingnan kung nagawang ibigay ni Sophie ang honey, para lang makita siyang naghihintay sa kanya. Kahit na naantig sa kanyang cuteness, humingi pa rin ng tawad si Asahi sa kanya na hindi niya ito maisasama sa kanyang party. Ang kwento ni Sophie ay nagtatapos pansamantala, at si Asahi ay nagsimula ng isang bagong labanan. Habang ang mga halimaw ng Demon King ay umaatake sa isang liblib na nayon, si Asahi ay may tungkuling iligtas ang nayon. Pagdating nila ni Maya sa nayon na sinalakay kamakailan, iniligtas nila ang mga nabubuhay na taga-nayon, na naniniwalang matutulungan sila ng magkapatid na mabawi ang kanilang tahanan, at sigurado, madaling inalis ni Maya ang mga halimaw na ipinadala ng Demon King. Sa mismong sandaling iyon, isang grupo ng mahihinang halimaw ang nagsimulang sumayaw ng kakaiba, na nagpagulo sa isipan ni Asahi. Siya ay biglang natupok ng isang infatuation kay Maya, paulit-ulit na ipinagtapat ang kanyang pagmamahal para sa kanya. Si Maya ay nasa sabik, at pinilit niya ang mga halimaw na patuloy na ihagis ang mahika kay Asahi upang matiyak na ang kanyang time na pagmamahal ay nananatiling nakadirekta sa kanya. Sa kanyang hindi napapansing kalagayan, si Asahi ay nagpropose pa sa kanya. Habang si Maya ay nalulubog sa kaligayahan, sinalakay siya ng isa sa 6 na general ng Demon King. Gustong protektahan ni Asahi si Maya, ngunit kulang siya sa lakas at kinutsa siya ng Demon General, na ikinagalit ni Maya at agad niyang pinabagsak ang demon. Sa kasamaang palad, ang mapang wasak na salamangka ni Maya ay pinawi din ng lahat ng mahihinang halimaw, na naging dahilan upang bumalik sa normal si Asahi. Sinusubukan niyang matuto ng sayaw, ngunit nabigo, kaya pakiramdam niya ay napakawalang kakayahan. Noon pa lang, kino-comfort ni Asahi si Maya na siya ang taong lubos niyang hinahangaan at umaasa na hindi nito minamaliit ang sarili. Na-touch si Maya sa narinig. Sa pagkumpleto ng assignment, bumalik si Asahi sa bayan at nagkataon na nakatagpo si Tanya na sinamahan ng kanyang kapatid na si Roy. Si Tanya ay nakasuot ng kanyang casual na damit ngayon, isang bahagi niya na hindi pa nakikita ni Asahi noon, at sa tingin niya ay kaakit-akit ang kanyang hitsura. Si Roy, nang marinig ang mga kwento tungkol kay Asahi, ay labis na hinahangaan siya. Dahil sa kanilang mga plano na makipagsapalaran sa labas, iminungkahi ni Roy na si Asahi ang magsilbing kanilang escort. Bagamat nag-aalala tungkol sa paglantad sa kanyang tunay na kakayahan, hindi nagawang bigo ni Asahi ang mataas na paggalang ni Roy sa kanya at pumayag sa panukala. Sa kanilang paglalakbay, isang wyvern ang umatake sa kanila. Nang makitang kino-comfort ni Tanya si Roy, naisip ni Asahi ang kanyang kapatid na laging nagpoprotekta sa kanya. Ayaw niyang ipagkanulo ang tiwala ng magkapatid, naglulunsad ng mga kasanayan upang labanan ang wyvern. Sa kanyang pagtataka, hindi nagtagal ay pinatumba niya ito, na nakakuha ng higit na paghanga mula kina Tanya at Roy. Masaya naman, nagpatuloy sila sa biyahe, habang si Maya, na kanina pa nagtatago sa anino, ay lumakad papunta sa talunan na wyvern. Lumalabas na sinusundan niya si Asahi, at siya ang nagpabagsak sa wyvern. Mahina si Asahi, hindi mapaghihiwalay sa tulong ni Maya. Sa sumusunod na kwento, madalas na nagtutulungan sina Maya at Kiru Maria upang tulungan si Asahi sa kanyang mga gawain, na medyo ikinadismaya ni Asahi noong una. Hanggang sa isang araw ay natuklasan niyang nakakuha siya ng isang bagong kasanayan na tinatawag na light magic, siya ay muling sumaya. Upang subukan ang mga epekto ng light magic, inilabas ito ni Asahi sa isang nagngangalit na toro. Gayunpaman, ang light magic ay literal na lumilikha lamang ng liwanag, na walang kapangyarihan sa pag-atake. Si Asahi ay nananatiling makabuluhang bigo, at hindi niya kayang pasayahin ang sarili para sa susunod na misyon. Sa isang pagtatangka na i-comfort siya, iminungkahi ni Maya at Kiru Maria na ang kanyang light magic ay maaaring magsilbi bilang isang paraan ng pag-save ng mga gastos, na naiiwasan ang pangangailangan para sa mga lantern. Habang kino-comfort nila siya, nananatili ang kalungkutan at pakiramdam ng kakulangan ni Asahi. Sa sandaling ito, dumating sila sa isang villa, isang kuta ng kriminal na klan na kilala bilang Dark Crisis. Kilala sa kanilang husay sa pagpapanday ng ranggo ng mga adventurer upang ipagpalit sa pera, naaakit nila ang kanilang atensyon. Sa loob ng mundong ito, sina Maya at Kiru Maria ay tumatayo bilang walang kapantay na puwersa, mabilis na inaalis ang mga miyembro ng gang. Sa sandaling iyon, dinala ni Sophie ang mga taga-nayon upang saksihan ang bayaning si Asahi na nakikipaglaban sa angkan ng mga kriminal, na nag-uudyok sa kanya na makipagduel sa pinuno. Sa kabila ng pagbabahagi ng parehong ranggo ng adventurer na klase ng ogre bilang pinuno, alam ni Asahi na peke ang kanyang ranggo, at hindi siya maaaring manalo sa tunggalian. Upang matulungan si Asahi, gumamit si Maya ng mahika para sirain ang sandata ng pinuno, at sinamantala ni Asahi ang pagkakataong talunin siya.
Upang gantimpalaan si Asahi, muli siyang niyakap ni Maya. Samantala, itinuturing ng mga taga-nayon sa eksena si Asahi bilang isang bayani, na humihiling sa kanya na tumulong sa pakikipaglaban sa mga orc. Sa ibang lugar, ang isang adventurer na nagngangalang Gloria ay nakikipaglaban sa isa pang kriminal na clan. Siya ay napakalakas at madaling talunin ang buong angkan. Bilang isang mapagkumpetensyang babae, hindi kayang tiisin ni Gloria si Asahi, isang taong kakapasok lang sa Adventurers Guild, na mag-upgrade ng mas mabilis kaysa sa kanya. Kaya nagpasya siyang makipagduel sa kanya upang subukan ang kanyang tunay na lakas. Nagkataon, natisod si Gloria sa paghaharap ni Asahi sa mabigat na Three Orc Brothers. Nag-iingat sa posibleng pinsala sa mga kalapit na taga-nayon, si Gloria ay namagitan upang tulungan si Asahi na talunin ang mga orc. Pagkatapos noon, masasabi ni Gloria na mahina ang lakas ni Asahi, na naghihinala na maaaring gumamit siya ng walang prinsipyong paraan upang maabot ang kanyang katayuan sa Ogre class. Upang maprotektahan si Asahi mula sa pag-atake ni Gloria, ginamit ni Maya ang kanyang mahika upang gumawa ng malalim na hukay sa pagitan nila, na ikinukubli ang sarili mula sa pananaw ni Gloria at napagkamalang si Asahi ang nagsalamangka. Para palalain pa ang mga bagay, na-exposed ang private part ni Gloria sa proseso. Dahil dito, formal niyang hinamon si Asahi sa isang tunggalian, na naka-schedule para sa ilang araw mula dito sa arena. Sa araw ng tunggalian, dumating ang mga kaibigan ni Asahi upang panuurin ang laban. Dahil walang tiwala sa sarili, si Asahi ay nababalisa bago ang tunggalian. Mabuti na lang at nangako si Maya na palihim siyang tutulungan, medyo naidsan ang kaba. Gayunpaman, nakita ito ng kasambahay ni Gloria at pinigilan si Maya sa panahon ng tunggalian. Nang makita ito, nagpasya si Kiru Maria na kunin si Maya, na, gayunpaman, ay nakumbinsi siyang magtiwala kay Asahi sa pagkakataong ito, dahil kailangan niyang lumaki, kaya kailangang umasa si Asahi sa kanyang sariling lakas. Hindi siya nagmamadaling salakayin si Gloria, sa halip, patuloy lang siyang umiiwas sa mga atake nito. Sa panahon ng proseso, nakita niya ang kanyang mga kapintasan at gumamit ng light magic upang mabulag ang kanyang mga mata sa maikling panahon. Nang mahulog siya sa pagiging bulag, itinutok ni Asahi ang kanyang espada sa kanya. Nalilito si Gloria kung bakit hindi siya inatake ni Asahi, at sumagot lang si Asahi na hindi niya sasalakayin ang mga babae. Ang kanyang mga salita ay nakaantig kay Gloria, na umamin na natalo siya kay Asahi, ngunit ipinangako niyang babalikan siya nito. Pagkatapos, sina Asahi at Maya ay nagsasagawa ng isang misyon upang mahanap ang mga gintong bulaklak. Hindi inanyayahan ngunit determinado, si Sophie, na nagpahayag sa sarili bilang sanay sa pangangalap, ay pilit na ipinasok ang sarili sa grupo. Sa daan patungo sa kanilang destinasyon, nakatagpo sila ng isang crossroads. Iminumungkahi na hatiin sila sa mga pares, ipinares ni Sophie ang sarili kay Asahi, na iniwan si Maya ng mag-isa. Gayunpaman, nag-aalala si Asahi na ang kanyang presensya ay maaaring humantong sa gulo. Dahil dito, nakumbinsi niya si Sophie na makipag-partner kay Maya. Nang maglaon, habang si Asahi ay nakikipagsapalaran ng mag-isa, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakaharap ng dalawang goblins. Sa napakahirap na suliraning ito, iniligtas siya ng kanyang kapalaran habang si Kiru Maria, na nagkataon na dumaan, ay sumagip sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang nakarinig si Asahi ng isang malakas na sigaw. Sinundan niya ang tinig sa isang nayon, nakahanap ng isang necromancer na pumatay sa mga taga-nayon. Ang gayong malupit na pag-uugali ay nagpagalit kay Asahi, at agad niyang nilabanan ang necromancer. Habang tinatalo niya ang mga kalansay na sundalo, ang necromancer ay nagsimulang maging interesado sa kanya, na nagbabalak na sipsipin ang kanyang kaluluwa. Natuklasan ni Kiru Maria na nasa panganib si Asahi at nagmamadaling pinahinto ang necromancer. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang necromancer na ito ay nagkataon na isang subordinate ng Demon General, kaya agad niyang nakilala si Kiru Maria. Sila ay kabilang sa parehong kampo, at hinahangaan niya ang lakas ni Kiru Maria, na nagmumungkahi na salakayin ang kabisera ng hari kasama niya. Bago siya tumugon dito, tinanggihan ni Asahi ang ideya bilang kapalit niya. Sa kanyang mga mata, si Kiru Maria ay isang napakamakatarungan at mabait na babae, at tiyak na hindi niya sasaktan ang mga tao kasama ang masamang necromancer. Nang marinig ang papuri, hindi mapigilan ni Kiru Maria na mamula. Sa sandaling iyon, ang galit na necromancer ay nagnanais na patayin si Asahi, ngunit tinapos lamang ni Kiru Maria. Habang ang necromancer ay namatay, ang mga kaluluwa ng mga taga-nayon ay bumalik sa kanilang mga katawan. Samantala, natagpuan ni Maya at Sophie ang mga gintong bulaklak, na tinatapos ang kanilang gawain. Sa pagbabalik ni Asahi sa Adventurers Guild, nagulat siya sa paghahayag na nagkamali si Tanya sa pagtalo niya sa necromancer, na nagdala sa kanya ng isang hakbang na mas malapit sa isang promosyon. Pag-alis sa guild, nakatagpo niya si Gloria, na may kinikimkim na damdamin para sa kanya mula noong kanilang tunggalian. Gayunpaman, pinipigilan siya ng kanyang kaba na magkaroon ng lakas ng loob na aanyayahan siya. Sabik na makuha ang kanyang pagmamahal, humingi ng tulong si Gloria sa kanyang kasambahay na si Koon.
Ang kakaibang pag-uugali ni Gloria ay nakalilito kay Asahi, at naisip niyang dumating ito para sa paghihinala sa kanyang pandaraya sa ranggo. Nang marinig ito, biglang may naisip si Gloria. Inaanyayahan niya siya na gumawa ng isang gawain sa kanya sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtatasa ng kanyang lakas. Si Gloria ay may tungkuling sirain ang Trinth at iligtas ang mga nawawalang adventurer. Sa proseso, sinisikap niyang maging malapit kay Asahi. Pero napakalakas niya kaya palagi niya itong sinasaktan. Kaya't nagreklamo si Asahi kay Koon tungkol sa malupit na puwersa ni Gloria, sa pag-iisip na malamang na sinanay niya ng husto ang kanyang sarili. Nang makita silang nag-uusap, nagulat si Gloria na si Asahi ay maaaring magkaroon ng isang karaniwang paksa kay Koon, at nakaramdam ng sobrang inggit. Sa sandaling iyon, bigla siyang nahuli ng Trinth, dahilan upang makita muli ni Asahi ang kanyang pribadong bahagi. Si Gloria ay sobrang mahiyain, nagmamadaling inihagis ang kanyang mga skills upang talunin ang Trinth. Bagaman matagumpay niyang natapos ang gawain, hindi siya nakagawa ng maayos sa harap ni Asahi. Upang muling makausap si Asahi, plano niyang kunin ito para tumulong sa pagdadala ng kanyang bagahe. Si Gloria ay mula sa isang mayamang pamilya, ngunit sa parehong oras ay pinaghihigpitan nito. Siya ay nabagabag dito, sa wakas ay nagpa siya na mamuhay ng mag-isa sa kabila ng pagharang ng mayordomo. Nang mapansin si Asahi na bitbit ang mga bagahe, nagkamali ang mayordomo na siya ang nag-impluwensya kay Gloria na umalis ng bahay. Dahil dito, ang mayordomo ay nag-recruit ng isang dragon class na adventurer na may layuning turuan si Asahi ng leksyon. Gayunpaman, bago sila kumilos, nakita ni Maya ang mga motibo ng mayordomo at ipinahayag ang kanyang sama ng loob, na naging sanhi ng pag-urong ng mayordomo at ng adventurer sa harap ng kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng isang teleskopyo, nasaksihan ni Koon ang intervensyon ni Maya at napagtanto na si Asahi, tulad ni Gloria, ay napipigilan ng mga alalahanin ng pamilya. Bilang isang taong lubos na nagmamalasakit kay Gloria, iminungkahi ni Koon ang ideya ng pagbuo ng isang pangkat ng mga adventurer kasama si Asahi, na naglalayong magdala ng kagalakan sa buhay ni Gloria. Sa totoo lang, gusto rin ni Asahi na bumuo ng isang team, na sobrang suportado ni Tanya, dahil ang isang sikat na adventurers team ay lubos na kapakipakinabang sa guild. Bukod dito, may ilang mga gawain na mabibigay lamang para sa mga koponan. Tinanggap ni Asahi ang payo ni Tanya, ngunit hindi siya makakagawa ng pangwakas na desisyon. Noon lang, narinig ni Sophie ang tungkol sa pagbuo ni Asahi ng isang team. Sa sobrang tuwa, niyakap niya ng mahigpit si Asahi, na nag-alok na maging teammate niya. Dumaan si Gloria kasama si Koon, galit na makitang napakalapit ni na Asahi at Sophie. Habang galit siyang lumalayo, hiniling ni Koon kay Asahi na seryosong isaalang-alang ang pagbuo ng pangkat ng mga adventurer. Si Gloria ay walang common sense, walang kakayahang mamuhay ng nag-iisa, at walang kapareha na maaasahan. Kaya umaasa siyang si Asahi ang maging team leader ni Gloria. Gayunpaman, nahihirapan si Asahi sa mga pakiramdam ng kakulangan tungkol sa pag-ako sa tungkulin ng pinuno ng pangkat dahil sa kanyang mahinang kasanayan sa pakikipaglaban. Sa pag-uwi, tinanong niya ang pananaw ni Maya sa bagay na iyon. Matibay na naniniwala si Maya na ang lakas sa pakikipaglaban ay hindi ang tanging pamantayan para sa mga kwalifikasyon sa pamumuno. Ipinaalala niya kay Asahi na siya ay lumakas ng husto at hinihikayat siya na yakapin ang higit na pakiramdam ng pagtitiwala sa sarili. Hinikayat ng suporta ni Maya, nagtipon si Asahi ng isang pangkat ng mga adventurer, na binubuo ni na Maya, Sophie, Gloria, at Koon. Sa kasamaang palad, sa kanilang unang misyon, si Asahi ay napetrify ng basilisk, at ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nabigo upang mahanap ang potion na kinakailangan upang ibalik siya sa kanyang orihinal na anyo. Sinusubukan ni Maya na painitin si Asahi ng mainit na tubig, ngunit hindi rin ito gumana. Nang hahalikan na ni Maya ang sinumpaang sugat kay Asahi, pinigilan siya ni Kiru Maria. Pagkatapos ay gumamit siya ng mahika para tulungan si Asahi na bumalik sa normal. Susunod, sila ay may tungkulin sa pag-aalis ng mga sharks. Determinado si Maya na gawin ang gawain ito kasama si Asahi. Gayunpaman, ang kanilang mga kasamahan sa koponan ay patuloy na binabantayan ang mga galaw ni Asahi, na sinusundan siya hanggang sa dalampasigan. Naghahanda si Koon ng mga swimsuit para sa buong team. Sa harap ng mga kaakit-akit na babaeng ito, namula si Asahi. Sa sobrang exaggerated, biglang sumulpot si Kiru Maria sa dalampasigan na nakasuot ng napaka-sexy na swimsuit. Nang makita ito, pinilit siya ni Maya na magsuot ng medyo konserbatibo. Upang makipagkumpetensya para kay Asahi, ang mga batang babae ay nagsimula ng isang laban sa beach volleyball, at ang manalo ay magagawang gawin kay Asahi ang anumang bagay. Sa huli, nanalo si Maya sa kompetisyon. Ngunit bago pa siya makapag-request, bigla silang inatake ng mga masasamang sharks. Sa panahon ng labanan, si Asahi ay nasugatan at nahulog sa dagat nang protektahan si Maya, na nagmamadaling sumunod upang tumalon sa dagat upang hanapin siya. Nang mailigtas si Asahi, hinabol sila sa isang disyerto na isla kung saan masayang-masaya sina Maya at Asahi bago dumating ang kanilang mga kasamahan sa koponan. Sa katunayan, palihim silang pinagmamasdan ng mga babae, dahil si Maya, bilang nanalo,
ay nararapat ng ilang pribadong oras kasama si Asahi. Gayunpaman, ang kanilang malambot na sandali ay biglang nag-ambala ng hindi inaasahang pagbabalik ng pinuno ng mga Sharks. Naramdaman ang kaguluhan, ang iba pang mga batang babae ay mabilis na dumating upang magbigay ng tulong, ngunit nakita nila ang kamanghamanghang tanawin na mabilis na natalo ni Maya ang shark sa isang malakas na atake, dahil hindi siya nasisiyahan sa paglitaw nito. Ang kanilang huling hamon ay isang pagbaha ng slime. Tinatamaan nito ang bayan at nagdudulot ng matinding pinsala. Halos lahat ng adventurers ay abala sa pagliligtas ng mga sibilyan. Sumama rin sa pagliligtas si Asahi at ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Siya ang may pananagutan sa pagtanggal ng higanteng slime, pinagaling ni Sophie ang mga sugatang sibilyan, at ginamit ni Gloria ang mansyon ng kanyang pamilya bilang isang pansamantalang kanlungan upang kunin ang mga sibilyan. Si Maya at Kiru Maria, bilang pinakamalakas, ay madaling mahanap ang salarin ng baha, isang mangkukulam. Walang kalaban-laban ang mangkukulam kay Maya, mabilis niyang natalo. Samantala, nagtutulungan sina Asahi at Gloria upang ibagsak ang higanteng slime. Ang pambihirang pagganap ni Asahi sa panahon ng matinding baha ay nagudyok sa mga batang babae na gumawa ng isang pagdiriwang na piging bilang karangalan sa kanya. Malaki ang utang ng kanyang paglaki sa lakas sa patnubay ni Maya, isang katotohanang lubos niyang kinikilala at pinahahalagahan. Sa kanyang sariling koponan ng mga adventurer na nabuo na ngayon, inaasahan niya ang isang hinaharap na puno ng mas mapang-akit at kapana-panabik na mga pakikipagsapalaran, na siyang katapusan ng kwento. Ang My One Hit Kill Sister ay isang napaka-interesante na anime na isekai, at bilang karagdagan dito, ang Do You Love Your Mom and Her Two-Hit Multi-Target Attacks ay isa ring anime na may katulad na tema. Pareho silang nagkukwento tungkol sa pagkakakamag-anak, ang isa ay nagpapakita ng malalim na pagmamahal sa pagitan ng lalaking pangunahing tauhan at ng kanyang kapatid na babae, habang ang isa naman ay tungkol sa kwento sa pagitan ng lalaking pangunahing tauhan at ng kanyang ina. Halimbawa, bagamat ang lalaking bida sa anime na ito na si Asahi ay protektado ng kanyang kapatid na babae, pinalalakas niya ang kanyang lakas sa mga pakikipagsapalaran. Ngayon ay natuto na siya ng maraming uri ng mahika at nagtataglay ng kakayahang labanan ang mga halimaw. Naniniwala ako sa mga susunod na laban, lalakas siya. Kung gusto mong makakita ng iba pang anime ng isekai na tulad nito, e-comment ang pangalan nito sa comment area, at i-recap ko ang ilan sa mga ito. Gayun din, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. See you sa susunod kong video.